So, amen po. Kung makikita po ninyo, tayo na sa series natin. Ano po ang series natin? Simula ng January. Go and tell. Go and tell. Ano po ibig sabihin ng go? Ay di ikaw ay humayo. Ano itetel mo? Ay di yung mabuting balita. Kaya pag inisip po ninyo, ang series na ito para pa sa mga ligtas lang. Para sa mga ligtas lang, go and tell. Eh, yung hindi ligtas, hindi makakapag-go at hindi, ano itetel niya kung hindi ka ligtas? Tama po? Kaya ang series po ito para sa mga ligtas lang, pero magtataka po kayo. Kahit na ang sharing ito ay sa mga ligtas, pag po ang hindi ligtas ay nakarinig pa rin ng mensahe, pag ang pinag-usapan na si Jesus ay maliligtas pa rin. Amen po mga kapatid. Kaya minsan nag-uusap kami ni Piwi, ay parang mahirap i-preach ito kung hindi ka ligtas. Kasi ito ay parang inuutusan ka na ibahagi ang gospel. Pero sa ating pagmimensahe, ito ni Pastor at ni Pastor Rodel, pag nagmensahe po, hindi mawawala si Jesus sa mensahe. At dahil hindi nawawala si Jesus, ang hindi ligtas, magkakaroon pa rin ng kaligtasan. Pero saan po tayo pinagogo? Sabi po, reaching the lost within one's own sphere of influence. Yung pong mga tao kung saan nakapalibot sa atin, kung saan yung tao na merong tayong epekto sa buhay, at sila din naman may epekto sa buhay sa atin. Kaya po, go and tell, reaching the lost within one's own sphere of influence. At sa umaga po ito, simulan na natin para po tayo makatapos ng February 1. Learning evangelism from Jesus. Ano po ibig sabihin yan? Matuto tayo ng evangelism sa style ni Jesus. Kung paano ginawa ni Jesus evangelism, atin daw pong kukunin ang mga principle kung paano ginawa ni Jesus. Sino po ang nagligtas sa mundo? Who saved the world? Jesus! But who evangelized the world? Sino po? Mga believers. Tayo po yun, mga Kristiyano. Kaya nga sabi ni John, sa Bible nakasulat po na madaming ginawa si Jesus na miracle, madaming pinerform na great things si Jesus, but greater things you are going to do. Bakit po ibig sabihin greater things you are going to do? Kasi tayo po, sa atin po ibinigay ng Panginoon ang trabaho to evangelize the world. Para ipalaganapin ang mabuting balita. Kaya nga po tayo tinatawag na ministers of reconciliation, ministro ng pakipagkasundo. Sino po pinagkakasundo natin? Ang Diyos po nakipagkasundo na sa tao. Pero atin pong ipamamalita, sasabihin natin sa tao na ang Diyos nakipagkasundo sa iyo, makipagkasundo ka na din sa Panginoon. Kasi po pag tinignan po natin, how many follow Jesus? Doon po, nung nagpakain siya ng 5,000, gaano po kadami? Ang sumunod kay Jesus. Madami! Not more than 5,000. Pero yung mga same people na yun na sumusunod sa kanya, nakakain, nakakita ng miracle, the same people na sumigaw na crucify Him. Ibig sabihin, hindi po lahat na sumunod kay Jesus noon, dahil nakakita ng miracle, nakakain, ay tunay na na-evangelize. Kasi pagdating nung pagpapako kay Kristo sa krus, sila din yung mga tao sumisigaw na ipako siya sa krus. Kaya ano po yung tunay na evangelized? Sino po yung mga tunay na na-evangelized? Yung mga tunay na evangelized po are those who repented. Ano po ibig sabihin na repented? Nag-change ng mind. Nagbago ng pag-iisip. Tumingin sa sarili nila na hindi nila pala kaya iligtas ang sarili nila at sila pala ay mahuhulog sa impyerno at tumanaw doon sa pag-asa na may pag-asa ang kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Yun po yung repented. Those who repented and those who believed and followed and put their trust in Christ because they heard the gospel. Dahil narinig nila ang mabuting balita. Ano ba kasi ang mabuting balita? What is the gospel, by the way? Alam naman natin lahat ng mga ligtas because tayo na evangelist because of the gospel. Pero for the sake of those who do not, the gospel is the good news. The good news, sabi niya, good news of salvation. Ano ang good doon sa salvation na yun? Na ang kaligtasan natin ay biyaya, regalo, gift sa atin. Sa lahat ng naglalagay ng pananampalataya kay Jesus bilang kaligtasan. Kailangan natin ito, bakit? Ang lahat ay hopeless. Ang lahat ay walang pag-asa, ang lahat ay masusunog sa impyerno. Hindi kaya ng performance o ng gawa ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nag-intervene siya. 2,000 years ago, anong ginawa niya? Anong ginawa ni Jesus? He paid all our sins on the cross.
Binayaran niya lahat ng kasalanan ng mundo. No, past, present, and future on the cross 2,000 years ago. Paano niya binayaran? By dying on the cross for us and as us. Namatay siya para sa atin at namatay siya bilang tayo rin. Hindi lang siya namatay, mga kapatid. Hindi lang siya namatay at nabuhay. Sinasabi ng Biblia na after dying 3 days, sabi ng mga Katoliko, si Kristo'y namatay, si Kristo'y siya'y namatay, nanaog sa mga impyerno. Nanaog sa mga kinaroroon ng mga patay. Totoo po mga kapatid yun. For 3 days, he went to hell. Bakit siya nagpunta sa impyerno? Dahil ba siya'y makasalanan? He went sa hell for us. And as us. So that ang lahat ng mananampalataya sa Kanya ay hindi na pupunta sa impyerno. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sapagkat siya na ang napanaog sa mga impyerno. At nabuhay siyang muli. Nabuhay siya for us. At nung siya nabuhay, tayo din ay mabubuhay panghabang panahon. Ano yung ibig sabihin nung nabuhay siya? Nung nabuhay siya, umakyat siya sa langit, sabi niya, finished. The work is finished. Parang idinideklara niya na, ano pang gagawin? Nabuhay na ako. Tapos na. It is done. It is all finished. Kaya yung payment po mga kapatid ay hindi lamang more than sufficient payment for the sin of the world. Yung pong payment na yon, yung bayad na yon ay nagpalaya sa atin. Nagpalaya sa atin. Nag-redeem sa atin. Saan? Sa pagkakabihag ni Satanas. Nagpalaya sa kasalanan. Nagpalaya sa atin sa sakit at karamdaman. Nagpalaya sa atin sa sumpa. Anong ibig sabihin nung redeem, mga kapatid? Redeem, ibig sabihin nung tinubos. Hindi ka na pag-aari ng iba. Pag-aari ka na nang tumubos sa iyo. Yun ang meaning nung redeem. At pagkatapos, justified. Anong ibig sabihin ng justified? Pinawalang sala. Hindi ka lamang pinatawad, ikaw ay pinawalang sala. Justified. Just as if you have not sinned. Parang hindi ka nagkasala. Justified, pinawalang sala. Kailan ito, mga kapatid? Noong 2,000 years ago. Pero hanggang kailan na epekto nito, mga kapatid? Forever and ever. Kanino ito? To those who believe. Para sa atin na sasampalataya at sumampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, if we believe, kung ikaw ay sasampalataya, kapatid, doon sa ginawa ni Jesus, mga kapatid, ano mangyayari sa iyo, mga kapatid? If you believe, the record of your sin, ang listahan ng iyong utang, ang listahan ng iyong kasalanan, ay pinunit na ni Jesus doon sa krus. Upang kahit ikaw ay nagkasala at magkakasala pa, which is alam naman natin na tayo tunay na magkakasala pa, kahit anong kasalanan, wala nang pagsusulatan. Bakit? Sapagkat yung record pinunit na ni Kristo sa krus. Inalis na sa atin. And since we are saved forever, mga kapatid. Our relationship with God ay na-restore na. Ikaw ay pinagkasundo na sa Diyos. Hindi na tayo kaaway ng Diyos, kundi tayo ay mga anak ng Panginoon. At ginawa na tayong bagong creation, yung lumang creation, kung saan nakabalot lahat ng sumpa, yung lumang creation mo na gustong-gustong magkasala, yung lumang creation mo na nakadestin doon sa impyerno, wala na. Bakit? Sapagkat meron ka ng bagong nilikha. Nabuhay ang bagong nilikha, nakawangis ng Diyos sa kanyang katuwiran at kabanalan. Ano yung bagong creation na ito? In opposite dun sa old creation na naandun ang lahat ng sumpa. Bakit kasi may sumpa yung old creation? Kasi yung seed ni Adan. Siya yung seed ni Adan na lahat ng sinabi ng Biblia na ikaw, bago makakain, magpapatulo ng pawis at dugo. Yun ang old creation na wala na sa'yo. Kundi ikaw ang bagong creation na deserving all the blessing and favor of God. Bakit? Kasi itong new creation na ito, walang kasalanan. Bakit? Ito'y wagas. Ito'y wakas. Ito'y wagas. Bakit? Ito ay seed ng Diyos Ama sa kanyang kabanalan at katuwiran, mga kapatid. Kaya ngayon, mga kapatid, we have been made new creation forever and ever. Yung mga winigang niya, ayan, naandyan lahat, mga kapatid. Gusto niyo picture, naandyan lahat yan. Hindi ko na lang iisa-isahin. Ito pa maganda, mga kapatid.
Napakaganda ng balitang ito, hindi nila mapaniwalaan. Mas maganda pa rin itong balitang ito, Romans chapter 4, verse 5. But sabi dito, but to those who work, doon sa mga gumagawa, yung kanilang reward is not a gift. Kasi ito'y bayad. But to those who doesn't work, at doon sa mga hindi gumagawa, anong sabi doon? But to those who doesn't work, but believe in Him who justified, their faith is credited to them as righteousness. Ibig sabihin nun, hindi na kita pinagagawa para sa iyong kabanalan. Kasi kung gagawa ka at magkakaroon ka ng reward, ay dahil may ginawa ka. Pero sabi ng Panginoon, hindi. But to those who believe in Him who justified the sinner. Sino? Si Kristo. But to those who believe that justified the sinner, their faith, ang kanilang pananampalataya ay itinuturing na katuwiran. Katuwiran. Nanampalataya ka? Katuwiran. Hindi ba mabuting balita yun? Napakaganda balita. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. He who knew no sin became sin for us, so that we might become the righteousness of God. May ginawa ka? Wala. At sabi ng iba, pagka yan po, pastor, ang tinuturo ninyo, napakagandang balita niyan. That is too good to be true. Bakit nila sinasabing too good to be true? Kasi dapat naman mag-i-effort tayo. Yun ang sinasabi. Ngayon, ganito kapatid, kung ang balitang binigay sa'yo, meron akong, Pastor Del, meron akong magandang balita sa'yo. Bibigyan kita ng kotse. Amen. Hindi pa tapos doon, Pastor Rodel. Bayad na yung coaching yan. Hindi pa ito natapos, Pastor Rodel. Ako ang bahala sa maintenance. Atin din nun. Every year ako ang bahala sa maintenance. Hindi pa dyan tapos, Pastor Rodel, ang magandang balita. Ako ang magkagasolina. Aba, napakagandang balita niyan. Ay, hindi pa dyan, Pastor, tapos, Pastor Rodel. Ipagdatrip pa kita. Ay, sasabihin niya, ay napakaganda namang balita. Anong gagawin ko? Sabi ni Pastor Rodel, pipirma ka lang dito, tatanggapin mo lang ang pag-aaring to. Pipirma ka lang, i-receive mo lang, tatanggapin mo lang na ito ay tinatanggap mo at ito ay iyo. Sabihin na iba, ay nako, meron niya catch. Meron niya, may catch yan, hindi pwedeng ganyan kagandang balita, may catch yan. Isang araw yan, tamo, babawiin yan ni Pastor James. Ano yan? Ano ka tawag doon? Pinaparinggan, ano yan? Kukonsensyahin yan, kaya meron niyang may bao yan, may baoy. Isang araw, may bao yan. Isang araw yan tamo yung isang araw, yung pag-aari naman ni Pastor Del, nasa kanya na. Pero hindi po mga kapatid, ganyan po kaganda ang mabuting balita. Ganyan po ang ginawa sa atin ng Panginoon. Lahat ng kailangan natin ibinigay sa atin. Ano nakasulat? God has given us everything we need for life and godliness. Even yung paglakad mo ng katuwiran, o even yung kapangyarihan mo upang ikay makalakad ng tuwid, galing sa Panginoon yun. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Yan ang mabuting balita. Kung ang balita ko, Pastor Del, bibigyan kita ng sasakyan. Pastor Del, amen! Ang monthly niya, sisimulan next month, ikaw nang bahala. Hindi bigay yun, hindi mabuting balita. Kasi gusto mo na participation. Hindi, ako ang babayad sa Ako ang babayad sa, sige. Hindi mabuting balita. Yun ang ibang tinuturo, ng ibang nagtuturo tungkol kay Kristo. Hindi mo mabuting balita yun. Pinatawad ka ng Panginoon sa iyong i-confess na kasalanan. At pag napatawad niyan, ay bahala ka na. Kasi pag nagkasala ka uli, ay pag hindi ka nakapag-confess, ikaw ay patay na naman sa impyerno. Ikay masusunog na naman. Yan po ang ikaw ay dapat ganito. Hindi ka, lahat ay gagawin mo. Ikaw ay magpe-pray kada umaga, 2 hours. Tapos sa church, magbibigay ka. Pag hindi ka nakapag-church, minus yan. Pag ikaw ay may, basta kung ano-ano mga requirement, napakadami requirement. Hindi po mabuting balita yun, kapatid. Ang mabuting balita, it is finished. It is done by Jesus on the cross. Lahat ng kailangan mo sa buhay sa pisikal, buhay spiritual, buhay na walang hanggan, it is already given.
Palakpakan natin ang Panginoon. Anong gagawin mo mga kapatid? Sasampalataya ka na lang. Ano ang sasampalataya? Tatanggapin mo na lang ang lahat na ito at ipapamuhay mo. Amen. Ipapamuhay mo. Yun po ang mabuting balita. Mga kapatid, ako po inabat na naikwento ko na sa inyo, 40 years ago, 40 years na ako na pala yun, nung una ko narinig ang mabuting balita, nung una ko narinig ang gospel. Pero only 23 years ago lang ako actually lumakad ako in fellowship sa Panginoon. Ibig sabihin, doong 40 years ago, until 23 years ago, ako'y secret agent. Hindi mo alam na Kristiyano. Ang nakakaalam lang na Kristiyano ako ay ang Panginoon. Kasi tinanggap ko siya eh. Pero sa aking environment, sa aking community, sa aking mga sinasamahang mga tao, hindi nila makikita nga ako'y born again. Kasi wala akong community. Wala akong church na ganito. Ako'y trabaho, overtime, beer house. Hindi kayo maniniwala. Wag na kayo maniwala. Isipin nyo na lang na ako hindi nagbibiras. Pero nung araw, ganun ako. Pero deep inside, natamnan ako ng mabuting balita. At nananahan sa akin ang katuwiran ng Diyos. At kahit ako'y nagkakasala, kung mamatay man ako ng oras na yun, nakalista pa rin ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Kaya lang, yung pagkilos ko, hindi kakakitaan sa akin. Pero only 23 years ago, nung nagsimula akong muling magkaroon kami ng fellowship ng Panginoon, kung saan ako'y natutong lumakad ayon sa Espiritu. Ayon sa nais ng Diyos sa akin. Ano ang point ko doon? Bakit ko kiniwento mga kapatid? Pinatutunayan lang nung kapatid that God who started a good work in you will continue it to completion until the day of Christ. Siyang nagsimula, siyang magme-maintain, at siyang tatapos, kapatid. Hindi siya nagsimula, ikaw ang tatapos. No, hindi. Sinimulan ng Panginoon, siya ang tatapos. Hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan, hawak kanya hanggang sa pagdating niya muli, sama-sama tayong sasalubong sa Panginoon. Hallelujah. Yun po patunay doon mga kapatid. Kaya yun we become disappointed with people na kapag ka nasira natin today, itong tao to kita ko nandun sa likod, nagsisigarilyo na naman. Nasira ko na kanina ay nag-prayer of salvation na ay pagdating kita ko nagsisigarilyo na naman. Hindi ka naman talaga mababago. Huwag tayo matidisappoint mga kapatid because sabi ko nga, it is God who started a good work. He is going to maintain and continue it and for completion until the day of Christ. Kaya anong role lang natin mga kapatid? Ano lang ang papel natin mga kapatid? Plant the seed of evangelism. Speak the gospel mga kapatid. At ang model natin ay si Kristo. Si Kristo gumamit ng mga simpleng lengguwahe, mga lengguwaheng naiintindihan ng common na tao. Siya ay nag-invite ng tao sa kanyang sarili. Hindi nga lang siya gumamit ng single method. Marami siyang paraan. At inadapt niya ang method according to sa kanyang kausap. Tama mga kapatid? He suited his approach according to each person. At yun ang makikita natin mga principle ngayon. Ngayon, balikan natin sandali yung preaching ni Pastor Rodel last week. Sandali na nga. Under. Yeah. Ano yung preaching ni Pastor Rodel last week about the woman in Samaritanong babae sa well? Kasi nga, ang pinag-uusapan natin dito, si Christ ay nag-adapt ng iba't ibang style niya at siya mismo ang lumapit. Kaya nga, Jesus initiated with compassion, met people where they are. Siya ang nag-initiate, pinuntahan ni Kristo ang mga tao kung saan sila naroroon, kung anong sitwasyon nila, kung anong kondisyon nila. Inadapt ni Jesus yung kanyang approach according to the situation at sa kondisyon ng kanyang kausap. So ano nangyari sa John chapter 4 verse 1 to 29? Si Jesus ay, re-reviewin lang natin, bibilisan lang natin, hindi ko nababasahin mga kapatid. Kung gusto niyo lang makita yung preaching na yan, balikan nyo na lang last week. Nasa YouTube at saka nasa Facebook yan. Kasi isang araw na pinreach ni Pastor Rodel yan last week. Pag dinagdag ko pa, 2 araw tayo mag-preach dito. So dadaanan lang natin. Kaya nga, Jesus, anong ginawa ni Jesus? He crossed border. Kasi bawal sa
mga Hudyo na pumunta sa lugar ng mga Samaritano. He crossed border. Sinadya niya. Inalis niya yung mga restriction. Bakit? Sapagkat gusto niya magkaroon ng conversation. Ano pa? He met this lady at the well. Na ano yung well? Yun yung routine. Yun yung pang araw-araw. Araw-araw na umiigib doon sa balon yung babae na yun. Hindi si Jesus pumunta sa sinagoga at tinawag, "Ay, Miss Samaritano, pumunta ka dito. Malis ka muna sa balon na tayo mag-usap." Hindi. Pinuntahan ni Jesus doon mismo sa daily routine ng babae. Yung Samaritana. Ano ginawa niya? Hindi naman siya nakiigib eh. Nakipag-usap siya. Nakipag-usap siya with a common conversation doon sa tungkol sa bagay na ginagawa ng babae. Hindi niya nireview kagad yung babae. Alam ni Jesus na makasalanan ng babae, pero hindi niya sinabi, "Woman, repent and be baptized." Repent of your sin. Alam niya makasalanan yung babae, pero hindi lang style ni Jesus. Nakipag-usap muna siya, pahingin tubig. Ako yung nauuhaw. Yun ang style ni Jesus tungkol doon sa ginagawa ng babae. Sa palagay niyo ba, kaya naman si Jesus nakipag-usap talagang uhaw na. Hindi po mga kapatid, do not forget 40 days and 40 nights na nag-fasting si Jesus without food and water. Yung kanyang sandaling yun, hindi kaya niya mapipigil kung talagang kailangan. Sinadya ni Jesus na gamitin yung sitwasyon para magkaroon siya ng ordinary discussion and conversation doon sa babaeng yun. Ano pa? Relational muna. Bago niya binanggit ang mga doktrina, nakipagrelasyon muna si Jesus. Ginamit ni Jesus ang mga ordinaryong bagay upang ipaliwanag ang espiritual na bagay. Sandali mga kapatid, ang nadala ko palang outline ay yung luma kong outline. Mali ang nadampot ko. Kaya pala sabi ko, bakit kaya inalis ko na yung iba din, hindi na naman. Amen. So, hindi. Okay. So, balikan natin yung yung pag-aaral dito sa babae ito. So, walang sugar coating. Ano pa bang sinabi ni Jesus? Kasi wala dito yun eh. Ano pa bang mga sinabi ni Jesus doon, Pastor din? Ginamit niya yung pangangailangan ng tao para magkaroon sila ng conversation, yung uhaw. Pagkatapos, yung babae, hindi niya agad tinira tungkol sa 5 asawa. Alam naman niya yung babae na may kahinaan. Hindi sinabi, "Ikaw ay malandi. Ay nakalima ka ng asawa, tapos ngayon ay may kasama ka pang iba. Ikaw'y mahiya-hiya. At ikaw'y masusunog sa impyerno." Hindi. Kundi ginamit mo na ni Jesus yung pahingin tubig. Sabi ng babae, "Ay, hindi makikipag-usap sa iyo sapagkat ang mga Hudyo hindi dapat nakikipag-usap sa Samaritano." Sabi ni Jesus, kung alam mo lang, kung anong meron akong kayang ibigay sa iyo, ikaw pang hihingi sa akin ng tubig. Sabi ng babae, "Aba, hindi ka nga makakuha ng tubig mo. Tapos isasabi mo, ibibigyan pa kita ng tubig." Anong point doon? Hindi naman kinurik agad ni Jesus eh. Hindi niya sinabi, napaka-pilosopo mo. Kaya hindi niya sinabi, mali ang approach mo. Ginamit niya, ibinaling niya, sinabi niya, ang tubig na ibibigay ko sa iyo, pag ininom mo, hindi ka na mauuhaw. Sapagkat ang tubig na ito ay magbibigay buhay. Abay, kung meron kanyang tubig, pahingi ako. Sabi ni Jesus, di tawagin mo muna ang asawa mo. Ako po'y walang asawa. "Oo, alam ko." Tapos sinabi ni Jesus, "Oo, alam ko. Ikaw ay nakalima na at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa." Walang style ng condemnation. Hindi niya kinokondemn, kundi yung babae mismo ang nag-open sa kanya eh. Yung babae naman ang nag-admit na siya ay malandi. Yung babae naman ang nag-admit. Pagkatapos noon, mga kapatid, yun na, tinuro na ni Jesus yung kaligtasan ay sa kanya. Kasi sabi ng babae, tinempti ng babae na madiscuss ang iba. Kami mga Samaritano, dito kami nagwo-worship. Kayo mga Hudyo, dun sabi niya, dun lang sa Jerusalem. Ang sabi ni Jesus ay, darating ang panahon, tayo ay magpupuri sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan sapagkat yan ang hinahanap ng Ama. Sabi ng babae, alam ko po may Mesiyas. Sabi ng Panginoon, ako yung Mesiyas.
At the end, mga kapatid, itinuro ni Jesus, hindi siya nakipag-argue tungkol sa argumento na, hindi, ang pagpuri kasi, ang pag-worship kasi sa Jerusalem, nakasulat yan. Hindi niya diniscuss yung mga principle, hindi niya diniscuss yung mga doktrina. Kasi ang kailangan ng babae ng oras na yon ay makilala siya bilang Mesiyas. Wala nang masyadong doctrinal discussion, kundi ang mahalaga ay matanggap niyang siya ang Mesiyas. So yun ang point, yun ang dinadrive ni Jesus during that time. Kaya po mga kapatid, He exposed her sin without shaming her. He offered living water without lowering the standard. Hindi naman sinabing, alam mo, okay lang yung magkaroon ng 5 asawa at saka isang kabit. Okay lang. Hindi sinabing ganun eh. Hindi niya binaba, kundi hindi lang niya diniscuss sa babae yung kahihiyang bagay na yon, kundi yung babae mismo ang nakakita ng mali niyang sitwasyon. At bagkus inopera siya sa Jesus ng living water, kung saan yun ang tunay na satisfaction. Yun ang tunay na kailangan ng babae. Alam mo, hindi yung lalaki ang kailangan mo eh. Ang kailangan mo ay ang kaligtasan. Paano yung sinasabi ni Jesus? Ang kailangan mo ay living water. Kasi yung babae naghahanap ng kalinga, naghahanap ng satisfaction, naghahanap ng pag-asa kung saan-saan. Kaya hindi pumatol si Jesus sa religious debate, ibinalik niya ang usapan sa tunay na pagsamba sa Kanya, na Kanyang tunay na pangangailangan. Kaya nga mga kapatid, ang evangelism ay nagsisimula na makita natin na kailangan ng tao ang Panginoon. Regardless ng background, regardless ng sitwasyon, yung mga yan. Naku, yan saradong katoliko. Hindi na kailangan niya ng ayain na sila. Hindi. Yung mga yan, mga magiinom yan. Hindi, tuwa sila sa kanilang mga ginagawa. Ayain mo na sila. Hindi, mga kapatid. Nakita ni Jesus ang pangangailangan. Kaya pinuntahan niya yung mga nangangailangan. Ano ang prinsipyo na nakita natin doon? He met them where they are in their situation. Tayo po ang pinuntahan ni Jesus. Tayo ang hinanap ni Jesus. Si Jesus ang nagpunta sa atin sa ating mga sitwasyon. Sino sa inyo dito ang na-evangelize dahil hinanap mo talaga ang Panginoon? Oo, mga kapatid, honestly, ikaw ang unang hinanap ng Diyos. Either nakapanood ka sa TV, parang naantig doon, parang gusto kong panoodin yun. Sabi mo, nanonood ka lang ng TV, makakanood ka ng isang video, makakanood ka ng preaching na parang, ako yata parang kinakausap nung televangelist na yun sa TV. Pagkatapos maantig ka, pagkatapos hanap-hanapin mo na, ano yun? Ikaw ba talaga naghanap? Hindi, hinanap ka. Ikaw ay naimbitahan, nakapakinig ka. Nung ako yung naka-attend, bago ako pumasok dyan, sabi ko nga sa sarili ko, hindi na ako babalik dito. Kadami naman pala ditong tao. Di ninala ako sa huli. At pagbibigyan ko lang rin nag-invite sa akin. At hindi na ako babalik. Pagkatapos sumunod na linggoy na, ando na naman. Bakit? Parang ako'y may hinahanap. Kasi kinausap ka ng Diyos sa iyong sitwasyon. Yung iba, nakapakinig. Nung sila'y may sakit, nakahiga sa banig ng karamdaman, may dumating, may dumalaw. Anong ibig sabihin nun? Sila'y dinalaw ng Panginoon sa kanilang sitwasyon. Pinuntahan ng Panginoon sa kanilang sitwasyon. Yung iba mayaman, dahil sa illegal na kontrata, nung nakulong, may mga pastor doon sa kulungan, nakapakinig ng mabuting balita. Paglabas, mensahero na din. Pastor na din. Pinuntahan ng Panginoon doon sa kanilang sitwasyon. Doon sa kanilang kondisyon. Kaya mga kapatid, yun po yung example ni Jesus. Pero meron tayong case dito, didiscusin natin. Sayang, mas maganda yung aking outline na na naiwan sa bahay. Ito yung luma akong outline Merong case, Jesus style, doon sa dalawang kaso. Sa different approach. Una, yung kaso ng pangalawa. Mark 10:21 about the rich young ruler. Basahin natin mga kapatid, bibilisan natin ang pagbasa. As Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered. Ba't sinabi ni Jesus yun? Sadya naman siyang good. Pero bakit sinabi ni Jesus, why do you call me good? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone.
Si Jesus ba'y Diyos? Yes. So sinasabi niya talagang good pa rin siya, pero hindi na siya, bakit ako'y good? Kasi noong oras na yun, ang tingin sa kanya ay tao, teacher lang. Teacher lang siya. Teacher o good teacher. Upang ipakita din sa tao na ito, if I am not good, teacher mo ko, you are not good also. Kasi yung pagdalapit, makikita natin dito mamay, na yung kondisyon ng puso ng tao na lumalapit siya with pride. Alam niya siya ay good. Sabi niya, no one is good except God alone. You know the commandments. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. You shall not defraud. Honor your father and mother. Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Oh, Jesus looked at him with love. One thing you lack, he said, go, sell everything and you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven. Then come follow me. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Jesus looked around and said to the disciples, how hard is it for the rich to enter the kingdom of God? The disciples were amazed at his word. Ay inulit ni Jesus, but Jesus said again, children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Ay, mas mahirap pa sa kamelyo pumasok sa mata ng karayom. Magagawa ba ng kamelyo pumasok sa mata ng karayom? Hindi. Okay? And so the disciples were amazed and said to them, who then can be saved? Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Pag-aaral natin mga kapatid yan. Pag ganito lumapit sa inyo, sabihin nyo ganda, ito ang pinakamadaling evangelize. Lumalapit na Pumupunta na sa iyo, ay, ano dapat yung gawin para maligtas? Ay, napakadali ng evangelize ito. Siya na ang lumalapit sa iyo, hindi ka na magtatawag doon. Pakinggan mo ko, ito na pumunta doon. Sabihin naman natin, kadaling i-evangelize niya. Pero kita natin sa end of the story na hindi na evangelize yung tao. Bakit po mga kapatid? Kasi ang problema is not the money. It is the theology of salvation. Yung paraan ng kaligtasan ng batang yun. Look carefully mga kapatid, tanong niya, good teacher, what must I do? Ano ang kailangan kong gawin? What must I add? Ano bang idadagdag ko? Naniniwala yung taong ito na ang kaligtasan ay achievable. Naniniwala ang taong ito na ang kaligtasan ay na-earned. Naniniwala ang taong ito na ang kaligtasan ay nagagawa na pagtatrabahuhan by performance. Kaya nga hindi siya tinanong ni Jesus ng, do you believe? Hindi ganun ang tanong ni Jesus, kundi hinamon siya ni Jesus sa sarili niyang standard. Anong standard niya? Performance. So ibinaba ni Jesus, sige, performance ang iyong standard ng kaligtasan, performance pag-usapan natin. Doon sa standard mo, doon tayo magtutuos, doon tayo magtatagpo. Kaya ang sagot ni Jesus, you know the commandments. Alam mo naman ang kautusan. Sabi ng tao, all this I have kept since my youth. Pagkabata pa, ginawa ko na. Alam niyo, nung narinig ni Jesus yun, ang ganda ng sagot dito, ang ganda ng sabi ng Bible, Jesus looked at him and loved him. Sa tayo nag-evangelize, pag sinabi, hindi, ako naman bata pa yun na, ang sagot natin, ano yabang mo? Asa nga? Ganun na gandang style natin pero Jesus looked at him with love. Pag-ibig, para nakita ni Jesus, para nakikita ko dito na, mahal na mahal ko itong taong to, talaga nagpilit. Nagsisikap. Mahal ko itong taong to. Pero lalo ko siyang mahal. Kasi kung pababayaan ko siya doon sa kondisyon na yun, mapapahamak siya. Alam ni Jesus na hindi ito maliligtas Kaya he looked at him with love. Not with contempt, not with judgment, not with condemnation, not with rebuke, kundi with love. Mahal siya ni Jesus para wasakin yung maling pag-asa niya sa sarili. Hindi nakipag-argue si Jesus, hindi sinabi ni Jesus na, hindi naman, ikaw naman may nagawa din kasalanan. Hindi Hindi sinabi ni Jesus na, alay ikaw na may kasinungaling. Hindi ka nagsinungaling? Hindi po, sinungaling. Sino sa inyo hindi nagsisinungaling? Taas ang kamay nung hindi nagsisinungaling. Kasi pag tumaas ang kamay mo, ikaw ay nagsinungaling na.
na talaga tayo nagsisinungaling. Pero hindi. Bakit, mga kapatid? Kasi gusto ipakita ni Jesus na hindi sapat ang kanyang basihan ng righteousness. Gustong wasakin ni Jesus yung kanyang frame of mind ng kanyang paraan ng kaligtasan. Kaya nga, ang sabi ni Jesus, kaya kinuman siya na, kung achievable ito, sabi niya, kung achieve, sa tingin niya, sa isip ni Jesus, kung achievable ang kaligtasan mo sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, eto ngayon, sell all you have, then come follow me. Commandment ba yun? Commandment yun, sapagkat ang sabi ng Bible, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. At dapat walang second. Kung siya ang pinakamataas sa buhay mo, kaya mong iwanan dapat yan. Pero yun ay sinabi ni Jesus upang ipakita sa kanya na sa sarili mo ang standard, hindi mo nagagawa. Sa sarili mo nga sinasabi mo na sunod mo commandment, hindi mo talaga nagagawa. Kaya nga, sige, subukan mo, ibenta mo ang iyong lahat ng ari-arian at sumunod ka sa akin. Di siyempre hindi niya magagawa. Ay minsan may mga nagbabasang Kristiyano, ito mo. Kapatid, benta mo ang ari-arian mo, sunod tayo kay Jesus. Ginagawang, hindi po ito kapatid, universal rule. Hindi po ito rule sa atin. Ito po ay imposibleng demand sa sariling panukat ng lalaki. Kasi ang panukat ng lalaki ng kaligtasan niya, sinusunod niya ang commandment. Kapatid, kapag ang panukat ng iyong kaligtasan ay dahil nasusunod mo ang 10 commandments, mga kapatid, time and God will reveal na ikaw ay kapos. Kapos, kapatid. Kaya yun ang sinabi na Jesus, sige nga, kung talaga nasusunod mo commandment, ibenta mo lahat. At doon sa kondisyon ng lalaki na yan, bumaksak siya sa kanyang sariling panukat. If salvation is achieved by doing yung perfect surrender of your resources. So at this point, yung pong tao na yun ay umalis, tumalikod, at umuwing luhaan. Ano yung purpose ni Jesus? Ipinupos niya yung tao para makita niya na hindi ko pala kayang iligtas ang sarili ko. Yun ang purpose ni Jesus. Hindi ko pala kayang iligtas ang sarili ko. Yung pala aking katuwiran ay kulang. Yung pala aking security ng aking kaligtasan ay mali. Yun ang point ni Jesus. Kaya nga mga kapatid, yun ang purpose din ng kautusan. Ang purpose ng kautusan, mga kapatid, is to expose na tayo'y walang kakayanang iligtas ang sarili natin. Na ang Diyos ang nagbigay ng pagliligtas sa atin. Sabi ng Romans 3:20, ito mga kapatid, Romans 3:20, therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Kaya kung ikaw ay lalapit sa Diyos at sasabihin mo, Lord, nagagawa ko ito. Mga kapatid, para ibabalik sa iyo ni Lord ng kautusan, yung ito, hindi mo pa nagawa. Ito, hindi mo pa nagawa. At ikaw ay babaksak sa iyong sarili standard. Sapagkat ang kautusan ay upang ipakita na ikaw pala'y kapos. Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law. Basahin niyo mga kapatid, we become conscious of our sin. Yun ang purpose ng kautusan. Kaya kung sa law ka nagtitiwala, sa commandment ka nagtitiwala, sa kautusan ka nagtitiwala, sa law ka rin babagsak. Diyan ka rin babagsak. Siya ay bumaksak sa sarili niyang standard. Mga kapatid. Ay bakit naman hinayaan ni Jesus na umalis yung lalaking yun na hindi na-evangelize? Bakit hindi hinamol siya ni Jesus? Kasi Jesus did not lower the standard. Jesus did not explain further. Hindi na niya pinaliwanag. Why? Kasi nga, the man must come to the moment where he asks, ito ang dapat. Then, who can save me? Ang nangyari, sinabing, ibenta mo iyong ari-arian at sunod ka sa akin. Imuko siya, tumalikod at umalis. Isang tanong lang ang dapat niyang ginawa. Then, who can save me? He missed to ask the biggest and most important question. Hindi niya itinanong yung pinakamahalagang tanong. Then who can save me? Yung mga disciple, nagtanong. Nagtanong ang mga disciple, who can save us? Pero yung nangangailangan ng tanong na yun, hindi niya tinanong, hindi niya narinig yung sagot. Bakit nga mga kapatid? Jesus is destroying yung alternative
yung moral obedience, yung religious achievement, yung financial security. In short, mga kapatid, intentionally, kinukulaps ni Jesus yung work-based salvation para buksan ng lalaki yun ang kanyang pananaw, puso at mata sa grace-based salvation. Winawasak ni Jesus yung pananaw ng tao na yun sa kaligtasan sa pamamagitan ng gawa upang tumingin siya sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Yun ang purpose ni Jesus. Ang pinakamakasakit nga mga kapatid, hindi siya nagtanong ng final question. Ito ang final question. Then, how can I be saved? Kung kayo po yung nag-i-evangelize at ang laging dinedeklara sa inyo ay yung kanilang accomplishment, dapat ma-approach nyo yung tanong na yun. Nasasabihin ng tao, then tell me, how can I be saved? Tanda po ninyo mga kapatid, pag ang inyong kausap ay magaling, nagmamataas na siya ligtas, dapat pumunta, madahatid nyo siya doon sa sitwasyon kung saan tatanungin niya, then how can I be saved? Yan po ang pinakamagandang tanong. Ano ang sagot? Mark 10:27. Sabi dito ni Jesus, with man, ito yung tinanong ng mga disciple Sinagot sila ni Jesus, with man this is impossible, but not with God. For all things are possible with God. Impossible ba? Posible ba? Kaya ba ng kamelyo pumasok sa karayom? Hindi. Ay mas mahirap pa doon sa mayaman na pumasok sa karayom kaysa sa kamelyo pumasok doon. Ay di imposible. Kaya ang tanong, paano ko maliligtas? Kaya ang sagot ni Jesus, with man, it is impossible. May kaligtasan pa rin, pero hindi sa'yo. Sa Diyos. Ang kaligtasan ay sa Diyos. Hayaan mong Diyos ang kumilos. Ito ngayon ang tatanong niya. Ito ang reply na kailangan niya marinig. Pag narinig niya ang sagot na ito, na sinabi ni Jesus, with man, it is impossible, but not with God, for all things are possible with God. Itong sunod niya tatanong. Then how can God save me? Ano ang sasagot ni Jesus? Pag tinanong to, what will I do now so that God will save me? Ano kailangan ko ngayon gawin para iligtas ako ng Diyos? Ano ang sasagot ni Jesus? Nothing. Just believe. Wala na. Manampalataya ka na lamang. Yun ang magiging sagot ni Jesus at yun din nasasabihin natin. Pag nagtanong, paano ngayon ako ililigtas ng Diyos? Kita nyo kanina, ano ang kailangan kong gawin? Ano ang aking gagawin? Nahatid natin sila sa katanungan, paano ako maliligtas ng Diyos? Diyos na, ang Diyos na kikilos. Kita nyo kaibahan? Anong gagawin ko para, ito ang Diyos pa, at ito ako, anong gagawin ko para makarating ako sa Diyos? Doon sa tanong na, ano ngayon ang gagawin ko upang ako ay iligtas ng Diyos? Pabalik na, Diyos na ngayon ang ina-acknowledge natin na ang kaligtasan natin ay nagbubuhat na sa Diyos. Anong gagawin natin? Nothing. Wala na. We just believe. Bakit? Because it is finished. Ayun, palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang malungkot. Yun ang hindi narinig. Yun ang good news. Bakit ba naman kasi hindi agad sinabi ni Jesus? What must I do? Nothing. Just believe. Hindi makukuha ng tao yun pag yun na sinabi. Maaring mag-respond siya, yeah, believe, I believe. Pero hindi niya naintindihan. So, false ang kanyang magiging declaration ng I believe. Kasi hindi niya naintindihan. Kaya nga, principle number 2, Jesus showed him the truth in a way that he will understand. Kasi yun ang kanyang pangunawa. Yung pangunawa niya, ang kaligtasan ay nasa gawa. So, binabasa doon ni Jesus. Ang kaligtasan ay nasa gawa. Ano pang kailangan niya maunawaan? That he is poor and in need of salvation. Naintindihan niya na kailangan niya ng kaligtasan nung huli. Pero umalis lang siya. Because he loved him, he must face the painful truth. Hindi sinabi, very good ka na, very good. Pero kailangan mo marinig ang masakit na katotohanan, kulang ang iyong good. Because there is no good but God alone. Kaya nga yun ang sagot niya kanina Ba't mo ko tinatawag na good? There is no good but God alone. And you are no good. Nakala ng lalaki, I'm good na, I'm good. Pero he is no good. Amen mga kapatid, that's another principle. Tingnan natin itong isang case na ito. Case number 2.
Sa Lucas chapter 19, verse 1 to 10, si Zacchaeus naman. Basahin din natin mabilis. Okay, ready tayo? Inom muna ako ng tubig na nagbibigay buhay. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Since Jesus was coming that way, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. So si Zacchaeus, gusto niya makita si Jesus, tumakbo ahead of the crowd, umakyat sa sycamore. Nung dumadaan na ngayon si Jesus, napatingala si Jesus. Zacchaeus, baba ikaw, bilisan mo! Baka makita ng mga bata! Hindi maganda yan. Bilisan mo immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to murmur. Sabi ng mga tao, si Jesus, bisita ng isang makasalanan. Oh. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possession to the poor. Sabi na Zacchaeus, bibigay ko lahat ang kalahati. Hindi pala lahat. Bibigay ko kalahati ng aking ari-arian. Bakit? Kasi alam niya kasi na meron siyang ginawang kalokohan. Alam niya kasi na siya ay kontraktor. Alam niya kasi na may korupsyon. At alam niya yung ari-arian niya ay galing sa korupsyon. Half of my possession I will give to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay 4 times the amount. Talagang Jesus said to him, Today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. This man too is a son of Abraham. Sabi ng mga tao, ano mo yun? Si Jesus pumasok, bisita ng makasalanan. Pero sabi ni Jesus, ito din taong ito, anak din ni Abraham. For the Son of Man came to seek and save the lost. Ang big picture po dito mga kapatid, huwag natin lalampasan. Hindi po binago ni Jesus ang mabuting balita. Hindi niya binago ang gospel. Para doon sa rich young man, at gospel, para kay Zacchaeus, hindi niya binago. It is the same gospel, mga kapatid. Approach ang nag-iba. He changed the approach. Bakit? Iba kasi ang kondisyon ng puso ng dalawa. Yung rich young ruler, proud siya. Nagmamalaki siya, confident siya, self-righteous siya. Tinanong niya, what must I do? Pero sa Zacchaeus, mababa ang tingin ito sa sarili. He is curious. Alam niya, he is rejected socially. At alam, nung oras na yun, nakikita ni Jesus yung kanyang brokenness. Bakit? Di, ikaw ay ikaw ay dignidad ng bayan, pero magagawa mo umakit ng puno for the sake na makita si Jesus. There is brokenness sa kanya, na there is desperation sa kanya na makatagpo si Jesus. May desperation sa kanya na makita si Jesus. Gagawin mo yun. Hirap noon. Aakit ka sa Sycamore. Wala ka naman panloob doon, Pastor, dahil panahon na yun. Walang panloob yung mga yun. Palda-palda lang. Asakit ka sa Sycamore. Kaya napatingala si Jesus Baba na, baba! Baba! Kaya pinababa agad. Kaya nga, ganun mga kapatid. There is 2 heart condition. Kaya nga, number 1, Jesus initiates grace before Jesus shows repentance. Makita natin ito mga kapatid. Sabi doon, Zacchaeus, hurry, come down, for I must stay at your house today. Nandun na agad ang puso ni Jesus ng biyaya. Pupunta ako sa taong to. Ako mismo ang pupunta sa taong ito. Pero si Jesus ba may nagawa na? Si Zacchaeus ba may nagawa na? Si Zacchaeus ba nagrepent na? Si Zacchaeus ba nagsisi na? Si Zacchaeus ba na nangako na magbabago ko? Si Zacchaeus ba tinanggap na si Jesus? Hindi pa! Pero sabi ni Jesus, I will come. I must stay in your house today. That is grace. Biyaya ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga unang principle na nakita natin doon, grace precedes repentance, not the other way around.
Nauna muna yung biyaya bago yung pagbabagong isip ni Sakeo. Hindi yung kailangan mo na, ikaw kapatid, kailangan mo muna magbago, kailangan mo muna bago ka patawarin ng Diyos. Mga kapatid, hindi nauna muna yung biyaya ng Panginoon bago nagkaroon ng recognition si Sakeo na talagang salamat po Panginoon. Kaya nagkaroon ng, makikita natin later. Number 2, Jesus absorbs public criticism to reach one sinner. Ito mga kapatid, napakaganda nito. Pinakita doon ni Jesus na hindi, wala akong pakialam kung sabihin ninyo. Basta ang mahalaga, makatanggap ng mabuting balita itong tao. Ito sabi ng mga tao, nagbulungan sila. He has gone in the house of a sinner. Magano sila. Madre mia, Diyos por Santo. Diba, Diyos por Santo. Nagpunta sa bahay ng isang makasalanan. Yun ang sino kanilang bulong-bulungan. Alam ni Jesus yung skandal na yun. Pero hindi nag-explain si Jesus. Huwag muna kayong mag-judge sa akin. Meron lang, kakausapin ko lang. Hindi man ako mag-iinom din eh. Walang ganun si Jesus. Walang explanation si Jesus. Hinayaan sila ni Jesus. It does not depend himself. Hindi siya nakipag-negotiate sa public opinion, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, minsan, merong inimbitahan ka sa piyesta. Hindi ako pupunta sa piyesta. Hindi ako nakikipiesta. Baka lalo malaman sa church na ako nagpunta sa piyesta. Hindi mga kapatid, minsan, yung pagpunta natin, yun naman nag-imbita sa atin, sa tagal ko ng kaibigan, hindi ba ako pumunta doon para sa mga alay nila sa kanilang mga santo-santo? Gusto ko siyang makausap. Gusto ko siyang makatagpo. Gusto ko magkaroon ng relasyon sa kanya. Minsan yun ang kailangan natin mga kapatid. Hindi ako makikisabay. Pagka wala nakakakita, kasabay yung mga yung mga magiinom na barkada. Pero pag siya pastor, ayaw mo na ako, ayaw na. Meron lang akong sisintas lang ako. Sintas. Baka matanong ni pastor, parang ka, barkada mo yung mga, yung mga dati mong, hindi ko sinasabi na kinokondol yung tayo yung maging kumpanyo ng mga unbeliever na will lead us to, sin. As sinasabi natin, sometimes mga kapatid, alsin nyo sa isip nyo yung, baka may masabing iba, baka may na iba, kung ang purpose mo ay tulad ng ginawa ni Jesus, to reach yung lost soul, it doesn't matter. Huwag naman kayo pupunta sa taberna, at ako mag-i-evangelize dito. Ay makikiupo dito, at ako mag-i-evangelize. Hindi, sabi ni Pastor Rick, go to their situation. Punta ka doon sa sitwasyon nila. Mahirap kapatid yun. Ang ibig ko sabihin doon kapatid, yung sitwasyon nila na sila ay nabubuhay sa ganun, yun ang puntahan mo, hindi yung sitwasyon kung saan merong kasalanan doon na ginagawa. Pwede, may nagiinuman. Daka na pastor! Pwede ka po. Pwede. Huwag ka lang inom. Pwede. Doon sila, nagawa ko na po mga kapatid yun eh. Ako'y nakipag-inuman, pero hindi alak ang iniinom ko. Hindi ako nalasing. Sila lasingan na. Ang dali pala mag-evangelize sa mga lasing. Ay pilipit ang kanilang mga katwiran. Ay tumanggap eh. Paiyak pa. Iyak pa. Ay kinabukasan na yung nangyari pare sa atin, Pero hindi ko iniisip na pag may nakadaan dito na nakakita sa akin. I don't need to defend myself. Alam ko kung anong relasyon ko sa Panginoon. Alam ko kung anong ginagawa ko. Pero wag nyo naman sasadyain na kayo makadapa. Yun lang, mga kapatid. Wag nyo naman sasadyain na kayo makadapa. All things is permissible, but not all things is beneficial. We must do things for the glory of God. Hindi upang makadapa ng ating mga kapatiran, mga kapatid. So, principle number 2, ang tunay na evangelism ay handang ma-misjudge. Dahil ang grace ng Diyos ay nakaka-open sa relihiyosong pagmamataas. Yan. Ang biyaya kasi nakaka-open yan sa mga matataas. Kung patatawar, pinuntahan yung na yun? Yung taong yun? Yung bagger-per na yun, pinuntahan? Mga kapatid. Number 3, transformation flows naturally from grace, not pressure. Mapakaganda nito mga kapatid. Yung pagbabago, hindi dahil sa pressure eh. Mga kapatid, nung tayo nasa mixture pa,
gaano kadami pressure na binibigay sa ating pastor? Pressure upon pressure. Pinressure ka na ng pinressure. Hanggang sa sumuko ka na sa pressure na binibigay sa iyo. Tumulo ng lahat sa iyo dahil sa kape-pressure. Pero ikaw ba'y talagang tunay na nagkaroon ng pagbabago? Ang pagbabago yung naganap kung nakilala mo talaga ng Panginoon, ikaw lang talaga ang kailangan ko. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Doon ka nagbago eh. Doon ka nagbabago kapag ka nakikita mo, Lord, sa kabila po, Panginoon, na nagawa ko, salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Kaya nga sabi kayo sa kayo, half of my goods I give to the poor. Ay kung yan kaya pinilit ni Jesus, sa kayo, bago ako pumunta sa bahay mo, ibigay mo ng alhati ng iyong ari-arian sa mga mahihirap. Naku, I doubt kung hindi ko alam kung makakasagot si Jesus ng yes agad. Si Sakeo. Pero nung si Jesus mismo ang pumunta sa kanya, sino ako para puntahan ni Jesus? Sino ako para dalawin ni Jesus? Sino ako para sa aking bahay tumira si Jesus? Ano sabi ni Sakeo? Bibigay ko ngayon ang makalati ng aking ari-arian. Dahil sa pag-ibig na pinakita mo sa akin, Jesus. Instead of, Sakeo, bago ako pumunta sa inyo, benta mo muna ang halati mo. Magtatago na si Sakeo sa tingin ko, Pastor Hotel. Kasi it becomes a pressure, not from the inside. Nagiging pressure from the outside, but not from the inside. Kaya nga, Jesus did not command this. Hindi naman inutos ni Jesus. Hindi nag-set ng condition. Hindi nag-demand ng restitution. Yung restitution, pagbabalik. Voluntary repentance. Kaya principle na nakikita natin dito, grace produces deeper obedience than pressure or command ever can. Kaya nakakapatid, nagkaroon ng mas malalim na pagsunod sa Panginoon. Nung bang ikaw ay binasahan ng kautusan? O noong nakita mo, lumago ka sa biyaya, sa pagkakakilala kay Jesus. Nung ikaw ay lumago sa biyaya, sa pagkakakilala. Kaya nga tayo hindi nagsasabi dito, tithes, 10%. Tayo walang tithing. Dahil kung 10% lang palagi kung ating i-require sa atin, baka hindi natin napagawa to. Pero dahil sa ang ating tinuturo, according to the desire of your heart, cheerfully, willingly giving, kung ano yung nilagay ni Lord sa puso mo, some of us, many of us, are giving more than 10%. Sapagkat yun yung gusto nilang ibigay sa Panginoon sa kabutihan ginawa sa kanila ng Diyos. Di ba mga kapatid? Amen mga kapatid. Kaya nga sabi ni Jesus, today, I must stay at your house. It means, grace first. Transformation follows. Hindi sinabi ni Jesus na, fix your life first, then I'll come. Ayusin mo muna ang buhay mo, dahil pupunta ako. Meron kong ini-invite hindi ko pa kayang umatid sa church. Bakit? Hindi ko pa kayang ayusin ang buhay mo. Mga kapatid, ikaw ang ayusin, Lord. Sabi ni Jesus, I'll come and my presence will change your life. At yun ang ginawa ni Jesus, I'll come and my presence will change your life. So receive me. Yun ang ginawa sa atin ni Jesus Pumasok siya sa atin, tinanggap natin siya, at hinayaan natin siya ang magbago ng buhay natin. Hindi natin ipinangako sa Diyos, babaguhin ko na ang buhay namin. Kaya Diyos, pumasok ka na sa akin. Hindi. Nung tinanggap natin si Jesus, pumasok ang Diyos sa atin, at siya ang bumago ng ating buhay. Siya nagbago ng ating buhay. Sabi ng Matthew chapter 4 verse 19, I will. Sino nagsabi ng I will? Ang Panginoon. I will make you fishers of man. Ibig lang sabihin nun, I will make you different. Papasukin mo ako, babaguhin kita. Kaya nga, pag pinapasok mo si Jesus sa puso mo mga kapatid, magbabago ang priority mo, magbabago ang value mo, magbabago ang purpose mo, magbabago ang buhay mo. Pag tayo nag-i-evangelize mga kapatid, ipangako nyo sa ini-evangelize nyo, tanggapin mo si Jesus kapatid, mababago ang buhay mo. Huwag kang mahiyang mangako. Hindi naman ikaw ang gagawa. Ang Diyos ang gagawa. Palakpakan natin ang Panginoon. At yun naman talaga
sinabi niya, I will change you. I will change you. Kasi ang new creation is already changed. Kaya nga lang, sometimes you need time para mabago yung style mo sa buhay. But God has already changed you when you receive Christ. Therefore, you will experience change. Your mind and your heart will have a definite change. Magbabago ka. Sapagkat ang Diyos ang magbabago sa iyo. Yun ang magandang balita. Alam mo kapatid, bago mo talaga ma-experience ang victory ng buhay, kailangan talagang isacrifice mo itong mga ganito. Ano mo mga ganito? Yung mga taong kapatid na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, pero sasabihin mo, isacrifice mo ito. Hindi ka papansinin nun. Dito ako nag-i-enjoy, paano ko isasacrifice ito? Patanggap mo si Jesus. At pag tinanggap na nila, sasabihin lang, parang ayaw ko na nito. Parang ko'y narurumi na nito. Sila mismo ang magsusurrender ng mga bagay na sasabihin mo, alam kapatid, bago ka masave, dapat alisin mo muna ito. Ang Panginoon mismo, dahil tinanggap mo siya, ang mag-aalis nun sa iyo. Unti-unti, kapatid, mararamdaman mo ang pagbabago mo. Unti-unti. Yung iba, malaking pagbabago agad. Pero definitely, ito ang katotohanan, ipangako mo na kapag tinanggap mo si Jesus, may pagbabago sa buwan mo. Gusto mo bang, kapatid, o makalaya sa pagkakaalipin sa kahirapan? Ipangako mo si Jesus. Because He became poor so that we might become rich. Gusto mo ba, kapatid, na makalaya sa sumpa na lagi na lang ikaw may sakit, may karamdaman? Kaunting sipo, nasa ospital. Ipangako mo si Jesus. Sapagkat by His wounds, we were healed. Ipangako mo, kapatid, ako'y wala nang nagmamahal sa akin, ako'y nag-iisa na lamang. Ipangako mo si Jesus. Sapagkat si Jesus, He will never leave you nor forsake you. Lahat ng ipapangako mo ay dahil sa katotohanan, it is already finished. Hindi He will. It is already done. It is already finished. Tatanggapin mo na lamang. Ang kailangan lang mabago yung pag-iisip niya na pwede pala na magkaroon ako ng pagbabago kapag tinanggap ko si Jesus. Paano ko mababago? Huwag mo nang intindihin. Ang Diyos na ang bahala. Hallelujah. Ang iba kasi inisip, paano yun? Paano ko babaguhin? Huwag mong intindihin yan. Yan ang trabaho ng Diyos. Ang kailangan mo lang, tanggapin siya. Amen mga kapatid. So may nakuha po tayo doon. Ano pa mga kapatid? Ano ngayon? Ikaw you can make testimony din. Ano yung testimony ni Zacchaeus? Yung, binigay niya ang kanyang mga, nasikwat. Binigay niya. Ikaw kapatid, nung naligtas ka, may testimony ka? I-share mo doon sa ini-evangelize mo, i-share mo yung testimony na ginawa sa'yo ng Diyos. May testimony ka. Yung pagbabago mo, yung panibagong pagsunod mo, yun ang magandang testimony. Pang-apat, Jesus established identity, not just behavior. Sabi dito ni Jesus, He is also a son of Abraham. Si Jesus mismo nag-restore ng identity ni Zacchaeus. Hindi lamang siya pinatawad sa kasalanan, he was reclaimed. He was redeemed. He was given a new identity. Kaya pag tayo mga kapatid ay nag-i-evangelize mga kapatid, hindi lamang forgiveness, hindi lamang kapatawaran sa kasalanan, bagong identity. I-describe mo sa kanila ang bagong identity meron sila ngayon. Ano? Sinabi na Jesus, He is also a son of Abraham. Heirs to the promise of Abraham. Ikaw, mga kapatid na tumanggap, kung tinanggap mo si Jesus, ikaw din ay may bagong identity. Anong bagong identity? Ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Ikaw ngayon ay nakaupo kasama ni Jesus sa kalangitan, sa kanyang kanan. Ikaw ay tagapagmana ng kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Ikaw ay divine partaker of His divine nature. Sa'yo, nakatira ang Diyos. I-declare mo din yung identity niya. I-reappear mo sa kanya yung identity niya ng pagbabago kung tinanggap niya si Jesus. Amen mga kapatid. Tayo ba'y nakatanggap ng new identity mga kapatid? Dati old creation. Ngayon new creation. Dati ikaw
ay makasalanang nagpapakabanal. Pero ngayon ikaw ay isang banal, isang santong paminsan-minsan nagkakasala. Ang laki ng difference, mga kapatid. I-declare mo sa kanya yung ganyang affirmation tulad ng ginawa ni Jesus. Kaya nga, principle, evangelism is not just about forgiveness of sin, but restoration of identity. So why Jesus used grace first kaysa chaos, and then doon sa rich young ruler, hindi ka parehas. Ito po mga kapatid, yung rich young ruler, anong situation niya mga kapatid? Ang situation niya, he's confident about himself. Si Zacchaeus, dahil yung rich young ruler, because he is confident sa kanyang sarili, winasak muna ni Jesus yung confidence niya doon sa pinangahawakan niya. Ano naman ang ginawa ni Jesus doon kay Zacchaeus? Because Zacchaeus is already broken in himself. Broken na siya eh. Desperate na siya, broken na siya. Alam niyang wala siyang pag-asa. Sa mata nga ng tao, alam niyang mababa ang tingin sa kanya. Wala na siyang hope. Kundi yung hinahabol niya na makita, si Jesus na lamang. Anong ginawa ni Jesus sa kanya? He healed him. His broken heart, Jesus healed. Ito naman sa rich young ruler, his confident heart, Jesus broke. Amin mga kapatid. Pero ang purpose nun lahat is for them to recognize ang kanilang kaligtasan na nagbubuhat kay Jesus. So, anong ginawa ng Jesus doon? Same scalpel, different incision. Same knife, different incision. Ano yung hiniwa? Magkaibang hiniwa. Kaya nga, huwag niyong isipin na ito kasi sabi ng iba eh, alam niyo, si Jesus nagbabago-bago yun eh. Sometimes strict, sometimes soft. Mali po mga kapatid. Hindi nagiging strict si Jesus minsan at hindi soft minsan, kundi Jesus always confront. Laging hinaharap ni Jesus kung ano yung mga bagay na pinagtitiwalaan natin beside Him para sa ating kaligtasan. He faced it. Si Zacchaeus, hindi na kailangan ipakita ni Jesus eh. Nakita na ni Zacchaeus na si Jesus eh. Pero itong rich young ruler, kailangan niya munang makita ang katotohanan na yung pinagtitiwalaan mo kaligtasan, hindi yan. Ako dapat, sa akin ka dapat tumingin. Sadly nga lang, hindi naganap kasi hindi na niya narinig ang sagot doon sa huling tanong. Kaya principle, nakikita natin doon, grace that is not deserved, creates repentance that cannot be forced. Last part, Jesus calls for a clear response. Ito, kailangan ng kasagutan, kailangan ng tugon mo doon sa panawagan ni Jesus. Ano ba yung panawagan ni Jesus? Mark 1 chapter 15, repent and believe the gospel. Kaya po mga kapatid, ang evangelism ay dapat ma-end sa response. Ang evangelism ay dapat matapos sa response nung ini-evangelize mo. Evangelism is not yung ikaw ay kind lamang dahil kind ka, evangelism na. Hindi po mga kapatid. Yung nagsishare ka ng testimony lang, pero walang response, hindi po evangelism yung mga kapatid. Yung nagbibigay ka lang ng pagkain, hindi po evangelism yun. Bagamat ito'y part ng building relationship. Dapat, yung nagpipreach na wala namang altar call, hindi po evangelism yun mga kapatid. Bagamat ito'y part ng building relationship. Kaya nga, dapat, pag nagpipreach ka, may invitation to Jesus. Kapag nagpapaliwanag ka tungkol kay Jesus, hintayin mo yung kanilang response. Doon sa pagtugon sa panawagan mo, tatanggapin ba sila si Jesus? Ang evangelism po ay lovingly calling people to repent, which is the change of mind, and to believe, and to follow Jesus, to believe in the gospel, and to put their faith and trust in Jesus. Yun ang dapat na marinig niyang response. Yun ang complete evangelism. Kaya kung walang response, ay di incomplete evangelism yan. Ikaw lang ay nagbigay, nag-share ka, pinag-pray mo. Pinag-pray mo lang sila, binigyan mo ng mabuting bagay, nag-build ka lang relationship. Pero natapos doon mga kapatid at walang response, hindi po kompletong evangelism yun. Sapagkat kay Jesus may kompletong response. Yung rich young ruler, hindi na kompleto kaya hindi siya na-evangelize. In conclusion, may natutunan po ba tayo mga kapatid?
Kasi kung wala, ulitin ko ulit, balik tayo ulit sa... Evangelism kasi tayo, pinag-uusapan natin eh. Evangelism is not forcing a fake response. Sa pinipilit natin, basta tumugon ka lang, fake naman, hindi man na naintindihan. Kaya nga, ginawa ni Jesus yung sistema na yun para maintindihan muna ng rich young ruler kung anong sitwasyon niya. Maipakita mo kung anong sitwasyon niya. At doon sa sitwasyon niya, doon siya magkakaroon ng response. It is lovingly guiding people to the point where, hindi to harsh ha, hindi to matapang, ito'y lovingly. Huwag mo nang aawayin. Huwag ka na makipag-away tungkol sa doktrina. It is lovingly guiding people to the point where they see, ito pinakamahalaga, to the point where they see they need Jesus. Can you close your eyes? Ano yung point dapat mga kapatid? To the point where they see they need Jesus. Amen mga kapatid. Pagkatapos, that nothing else can save them. In short mga kapatid, katulad ni Jesus, enter their life with compassion. May intention ka talaga. With clarity, may kalinawan ka kung anong objective mo. May goal ka. May goal ka. Anong goal mo? Positive response. Hindi ang negative response ang goal mo. Aawayin ko to. Tapos tatalunin ko sa debate. Natalo mo nga sa debate, pero hindi naman naligtas. Huwag yun ang goal mo. Ang goal mo ay positive response. Ano yung positive response na yun? They repent. They believe in the gospel. They put their faith in Christ. Yun ang positive response. Amen? Yun yung summary. Ngayon, i-summarize natin ang summary. Take away. Anong take away natin? Jesus teaches us that true evangelism confronts false hope with truth and heals broken hearts with grace. Always leading to repentance and faith. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord, kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo po, Panginoon. Kami tinuturuan mo. Tunay na kami, Lord God, ay hindi mo pinababaya ang mag-isa. Ibinigay mo sa amin po, Panginoon, ang gawain ng evangelism. Sa amin mo ipinasa ang gawain po, Panginoon, ng pagbabahagi ng mabuting balita upang ikaw ay tanggapin na Panginoon at tagapagligtas. And at the end, ang mga mahal mo ay maligtas din po, Panginoon. Kaya po, Panginoon, salamat po na hindi mananatili sa aming mga tenga for a few minutes or just a few hours ang aming narinig. Kundi kami ay tuturuan mo pa, po, Panginoon, on how we can be more useful for the kingdom of God. Salamat po na hindi po naiiwan po, Panginoon, sa mga manggagawa po, Panginoon, antas na ito, kundi sa aming lahat ng mananampalataya po, Panginoon. Tinawag mo upang kami ay mag-go and mag-tell ng good news sa lahat ng mga taong nasa sphere of our influence. At kung ikaw, kapatid, na naririto, hindi mo pa kilala ang Panginoon, narinig mo kanina kung what is the gospel. The gospel is the good news, the very good news of our salvation. Inaanyayahan kita na mag-response din, na magkaroon ng response, positive response. Aminin mo, makita mo sa iyong sarili na wala kang pag-asa sa pamamagitan ng gawa, na ikaw ay mapapahamak kung wala ang Panginoon. Pero naandito na ang paraan, ang kaligtasan, at yan ay tanggapin, pasalamatan, ang ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo. Inaanyaya kita sa isang maiksing panalangin. Panginoong Jesus, sabihin mo, ako po ay makasalanan na mapapahamak. Salamat mo, Panginoon, na matay ka sa krus para sa akin upang pagbayaran ang aking lahat ng kasalanan. Ikaw ay napunta sa impyerno upang hindi na ako pumunta sa impyerno. Ikaw ay nabuhay muli mula sa mga patay. At nung nabuhay ka mula sa mga patay, nabuhay din ang bagong nilalang sa akin. Nagaling sa Ama, katulad ng kanyang katuwiran at kabanalan. Salamat po ngayon dahil tinanggap kita
at pananampalataya na ginawa mo, ako ngayon ay itinuring mo ligtas, pinawalang sala, nilinis, at isinulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At darating ang araw po, Panginoon, sa huling pagtunog ng trumpeta, kami ay kasamang aakyat sa langit, sasalubungin ka, at magdiriwang at mananahan sa tahanan ng ating Ama sa langit. Salamat po, ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. O ikaw, kapatid John, tanggapin mo at panampalatayan at paniwalaan ang ginawa ng Panginoon sa iyo. It is already done, it is already finished. All you need to do is to believe and accept this truth. At pinapangako sa iyo ng Panginoon, simula ngayon hanggang sa huling oras ng panahon, you will experience a radical change in your life. A radical change for the better. Not only for the better, but for the best in your life. Because God is your best. Jesus is your best. And Jesus is your abundant life. We give you praise and we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dadako po tayo sa pagpapirapiraso ng tinapay.